Itinapon na parang basurang walang halaga sa harap ng lahat, habang ang asawang pinakain ay nanonood lang kasama ang kanyang kirida. Sa gitna ng ulan vapait, isinumpa ni Madalena, hindi lang upuan ang mababawi niya, kundi ang bawat sentimong ninakaw sa kanyang dangal. Sino ang huling tatawa kapag ang biktima ang siyang naging amo? Handa ka na bang makitang gumuho ang iyong mundo? Madalena, tumayo ka muna. Nakakahiya naman kay Clarissa. Siya ang bisita natin ngayong gabi at kailangan niyang maupo sa tabi ni Miguel. Ang boses ni Doña Leticia ay parang haplit ng latigo sa gitna ng marangyang ballroom na yon. Hindi ito pasigaw, kundi isang malamig at matalim na utos na bumasag sa katuwaan ng lahat. Nanigas ang aking mga kamay sa ilalim ng lamesa. Ang bawat salita ng aking biyenan ay tila mga karayom na direktang itinusok sa aking pandinig, dahan-dahan at walang paumanhin. Inangat ko ang aking tingin, umaasang makakita ng kahit kaunting biro sa kanyang mga mata. Ngunit ang tanging nandoon ay ang pamilyar na pang-aalipusta na matagal ko ng pilit na binabaliwala. Sa tabi niya, nakatayo ang isang babaeng mas bata sa akin, si Clarissa. Nakasuot siya ng pulang bestida na tila sumisigaw ng atensyon, isang kulay na kailanman ay hindi ko sinubukang isuot dahil laging sinasabi ni Doña Leticia na masyado itong malaswa para sa isang disenteng babae. Ngunit ngayon, ang malaswang kulay na yon ang siyang pinapabura ng kanyang mga mata. Dahan-dahan kong nilingon ang aking asawa, si Miguel. Nakatingin lang siya sa kanyang plato, tila mas interesado sa disenyo ng porselana kaysa sa dignidad ng asawang nasa tabi niya. Walang kibo, walang pagtatanggol. Ang kanyang pananahimik ay mas masakit pa kaysa sa kahit anong sampal na natanggap ko sa buong buhay ko. Sa ilalim ng lamesa, mahigpit kong hawak ang isang maliit na pilus na kahon. Naglalaman yon ng isang mamahaling Rolex, ang regalong binili ko para sa 60 taong anibersaryo ng kasal ng mga magulang ni Miguel. Pinagtrabahuhan ko yon ng labis. Nagpuyat ako sa opisina sa Makati ng maraming buwan, tiniis ang stress ng mga investment portfolios at ang galit ng mga kliyente para lang mabili ang pinakamagandang regalo para sa pamilyang akala ko ay akin na rin. Ang lamesang ito, ang mga bulaklak na amoy sariwa sa paligid, ang bawat bote ng mamahaling wine na iniinom ng mga bisita, at maging ang ballroom na ito, lahat ng ito ay binayaran ng bonus na nakuha ko sa bangko. Ako ang nagbigay ng lahat ng karangyaan sa gabing ito, ngunit ako ang unang tinataboy sa sarili kong piging. Bakit, Mama? Ito ang upuan ko bilang asawa ni Miguel. Mahina akong sagot. Ang aking boses ay nanginginig sa pagitan ng hiya at sakit. Tumawa ng bahagya si Doña Leticia, isang tunog na tuyot at walang kahit anong init. Asawa? Madalena, huwag tayong maglokohan sa harap ng maraming tao. Ang upuang ito ay para sa babaeng nagbibigay ng saya sa anak ko. Hindi para sa isang babaeng parang bangko, kung kumilos, puro pera at trabaho lang ang laman ng utak. Mahiya ka naman. Bisita natin si Clarissa. Lumingon ang ilang mga bisita sa aming direksyon. Narinig ko ang mahihinang bulungan. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa pinggan ay tila naging malalakas na hudyat ng aking kahihiyan. Pakiramdam ko ay liliit ako at lalamunin ng sahig na gawa sa makintab na marmol. Ang bawat tingin ng mga taong naroon ay tila humuhusga sa akin. Tila sinasabi nilang tama ang aking biyenan. Miguel, tawag ko sa kanya. Isang huling pag-asa na baka sakaling may natitira pa siyang respeto sa akin. Huminga ng malalim si Miguel, ngunit hindi pa rin niya ako tinitingnan. Madalena, tumayo ka na lang muna. Isang upuan lang iyan, huwag mo nang palakihin ang gulo. Napaka-insensitive mo naman, nakikita mong nahihiya na si Clarissa. Insensitive eh? Ang salitang yun ay parang isang kutsilyong bumaon
sa aking dibdib. Ako pa. Ako pa na nagbayad ng utang niya sa sugal noong nakaraang buwan. Ako pa na hindi nakakatulog para lang masiguradong komportable ang buhay nila. Ang bawat sakripisyo ko ay biglang naging abo sa harap ng isang babaeng kahapon lang naman niya nakilala sa isang bar. Dahan-dahan akong tumayo. Ang aking mga binti ay tila gawa sa jelo, nanginginig at tila mawawalan ng lakas. Ang bawat sentimetro ng aking pagkilos ay tila pinapanood ng buong mundo. Inilapag ko ang maliit na pelus na kahon sa ibabaw ng lamesa sa tapat ni Doña Leticia. Ang tunog ng paglapag nito ay maliit lang, ngunit sa loob ng aking puso, ito ay parang isang malakas na pagguho ng isang malaking gusali. Hindi nila binuksan ang kahon. Mas abala sila sa pag-alalay kay Clarissa na makaupo sa aking pwesto. Nakita ko ang maliit na ngisi sa labi ng babaeng iyon habang inaayos niya ang kanyang buhok. Isang ngisi ng tagumpay. Naglakad ako palabas ng ballroom. Ang bawat hakbang ng aking suot na takong sa sahig ay tila nagpapatibay sa aking desisyon na hindi na muling lilingon. Nang makalabas ako sa malaking pinto, sinalubong ako ng malamig na hangin ng gabi at ang amoy ng paparating na ulan. Hindi nagtagal, bumagsak ang malakas na buhos ng ulan. Ang bawat patak na tumatama sa aking balat ay tila gustong hugasan ang lahat ng dumi at sakit na naramdaman ko sa loob. Tumayo ako sa gilid ng kalsada, walang payong, walang sasakyan, dahil ang lahat ng driver na binabayaran ko ay inutusan ni Miguel na manatili sa party para sa kanyang mga kaibigan. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Ang mga kamay na ito na puno ng maliliit na paso mula sa pagluluto ng paboritong ulam ni Miguel kahit pagod ako galing sa opisina. Ang mga kamay na ito na nag-asikaso sa lahat ng papeles para magkaroon sila ng maginhawang buhay. Ngayon, ang mga kamay na ito ay nanginginig sa lamig. Walang kahit sinong humahawak. Ganito na lang ba? Ang lahat ba ng pagtitiis ko sa loob ng 5 taon ay mauuwi lang sa isang upuang ipinagkait sa akin? Ang halaga ko ba bilang tao ay mas mababa pa sa isang pirasong tela ng bestida ni Clarissa? Napatingala ako sa madilim na langit. Hinahayaan ng tubig ulan na humalo sa aking mga luha para walang makakita na ako ay umiiyak sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya. Bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Bakit ang taong pinag-alayan ko ng lahat ang siyang unang nagtulak sa akin sa bangin? Sa sandaling iyon, sa gitna ng katahimikan ng gabi na binabasag lamang ng ingay ng bumubuhos na ulan, may kung anong nabasag sa loob ko. Hindi ito ang tunog ng kristal, kundi ang tunog ng aking pagiging tanga. At sa bawat patak ng ulan, isang sumpa ang unti-unting nabubuo sa aking isipan. Ang madali na nakilala nilang sunod-sunuran ay namatay na sa tabi ng upuang ninakaw sa kanya. Ano ang gagawin nila kapag ang perang bumubuhay sa kanila ay biglang naging lason? Huwag mong kalimutang mag-iwan ng pambayad sa kuryente at ang allowance ko para sa linggong ito bago ka pumasok sa opisina, Madalena. At pakisigurado na mas malaki ito ngayon dahil balak kong mag-organisa ng merienda para sa mga kaibigan ko. Iyon ang bungad sa akin ni Doña Leticia pagkapasok ko sa pintuan ng bahay. Tila ba hindi nangyari ang malupit na eksena kagabi? Nakaupo siya sa sofa na gawa sa mamahaling pelus, isang sofa na ako ang pumili at nagbayad, habang tinitingnan ang kanyang bagong manicure. Walang bakas ng pagsisisi, walang tanong kung kumusta ako matapos akong iwan sa gitna ng ulan. Para sa kanya, isa lamang akong pitaka na may hininga. Tiningnan ko ang paligid ng sala. Ang bawat dekorasyon, ang malaking chandelier na nagbibigay ng liwanag sa buong kwarto, hanggang sa huling hibla ng carpet sa ilalim ng kanyang mga paa. Lahat iyon ay bunga ng mga gabing wala akong tulog at mga araw na tinitiis ko ang sermon ng aking mga boss sa bangko. Ngunit sa bahay na ito, ako ang estranghero. Wala akong iiwan na pera, Mama. Sagot ko ng mahinahon
Ngunit may talim na hindi ko pa naipakita sa kanya noon. Natigilan siya at dahan-dahang inangat ang kanyang paningin. Ang kanyang mga mata ay nanliit, tila hindi makapaniwala sa narinig. Anong sabi mo? Inuutusan mo ba ako? Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para tanggapin ka sa pamilyang ito, ganyan ka na kong sumagot? Tinanggap? Bahagya akong natawa. Isang tunog na puno ng pait. Tinanggap niyo ako dahil ako ang bumubuhay sa inyo. Tinanggap niyo ako dahil ako ang tagabayad ng mga utang niyo. Ngunit kagabi, malinaw kong nakita kung nasaan ang lugar ko sa pamilyang ito. At ang lugar na yon ay hindi dito sa loob ng bahay na binabayaran ko. Hindi ko na hinintay ang kanyang susunod na sasabihin. Umakyat ako sa itaas, sa silid na ibinahagi ko kay Miguel sa loob ng 5 taon. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay nanunuot pa rin sa hangin. Isang amoy na dati ay nagbibigay sa akin ng katiwasayan. Ngunit ngayon ay nagdudulot na lamang ng pagudwa. Binuksan ko ang cabinet para kumuha ng ilang mahahalagang dokumento. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, habang hinahalongkat ko ang ilalim ng mga damit ni Miguel, may isang maliit na sobrang kulay asul ang nahulog. Sa ibabaw nito ay may nakasulat na pangalan ng isang sikat na tindahan ng alahas sa Greenbelt. Nanginig ang aking mga daliri habang binubuksan ang sobre. Hindi ito isang liham, kundi isang ex-copy ng mga billing statement ng aking supplementary credit card. Ang card na ibinigay ko kay Miguel para sa emergency purposes. Doon ko nakita ang katotohanang mas masakit pa sa sampal. Isang diamond necklace na nagkakahalaga ng ₱250,000. Mga dinners sa mga restaurant na ang presyo ng isang bote ng alak ay katumbas na ng sahod ng isang ordinaryong empleyado sa loob ng isang buwan. Lahat ng ito ay may petsang tumatapat sa mga gabing sinasabi ni Miguel na mayroon siyang late meeting o out-of-town seminar. Ang bawat presyo sa papel na hawak ko ay tila mga latay sa aking pagkatao. Habang tinitiis ko ang gutom sa opisina para lang makapag-ipon para sa ating kinabukasan, ang perang pinaghirapan ko ay ginagasta niya para palamutian ang leeg ng ibang babae. Ang aking pawis at pagod ay naging mga hiyas para sa kanyang kerida. Nilapastangan mo ako, Miguel. Bulong ko sa hangin. Ang boses ko ay halos hindi marinig dahil sa bigat ng emosyon. Hindi lang ang puso ko ang ninakawan mo, kundi ang bawat oras na sana ay ipinahinga ko na lang kaysa ipinagtrabaho para sa iyo. Dahan-dahan kong inilabas ang aking telepono. Ang aking puso ay mabilis na tumitibok. Parang isang tambol na naghahanda para sa digmaan. Dinial ko ang hotline ng bangko. I want to report a lost card. Please freeze all supplementary cards under my account. Immediately, sabi ko sa customer service agent. Ang boses ko ay matatag, walang bahid ng pag-aalinlangan. And one more thing, I want to revoke the authorization for the joint account under the name of Miguel Ribeiro. Effective now. Nang matapos ang tawag, nakaramdam ako ng isang kakaibang uri ng katahimikan sa loob ng aking dibdib. Ang lamat sa kristal ay tuluyan ng nabasag at wala ng paraan para pagdikitin pa ito. Ngunit habang tinititigan ko muli ang billing statement, napansin ko ang isang kakaibang transaksyon sa dulo. Isang malaking halaga ang inililipat buwan-buwan sa isang account number na hindi pamilyar sa akin. Hindi ito para sa alahas, hindi ito para sa hotel. Isang fixed amount na tila isang uri ng suporta o bayad. Sino ang tumatanggap ng perang ito? At bakit ito itinago ni Miguel nang higit pa sa kanyang pakikipagrelasyon kay Clarissa? Bago ko pa mapag-isipan ng malalim ang misteryong iyon, narinig ko ang malakas na pagbagsak ng pinto sa ibaba. Kasunod nito ay ang mabibigat na hakbang ni Miguel, paakyat ng hagdan. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos ay tila nagdadala ng galit na naramdaman ko hanggang sa loob ng kwarto. Bumukas ang pinto ng may lakas na nagpayanig sa mga dingding. Doon ay nakatayo si Miguel. Pawis na pawis, ang kanyang mukha ay mapula sa galit habang hawak ang kanyang wallet. Madalena,
Ano itong ginawa mo? Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Nasa harap ako ng cashier sa hotel. Kasama ko ang mga kliyente ko. At napahiya ako dahil declined ang lahat ng card ko. Bakit mo pinatay ang mga account ko? Tumingin ako sa kanya ng diretso. Ang aking muka ay tila isang pader ng yelo na walang kahit anong emosyon. Ipinakita ko sa kanya ang billing statement na may listahan ng diamond necklace. Ang tinutukoy mo bang kliyente ay ang babaeng nakasuot ng kwintas na ito kagabi, Miguel? Tanong ko sa kanya. Ang boses ko ay kasing lamig ng simoy ng hangin sa sementeryo. Huwag kang mag-alala tungkol sa hotel. Simula sa araw na ito, ang tanging account na dapat mong problemahin ay ang account ng utang na loob mo sa akin at wala kang sapat na pambayad para doon. Wala kang karapatan. Akmang lalapit siya sa akin. Ang kanyang kamay ay nakakuyom. Subukan mo akong saktan, Miguel. Hamon ko sa kanya habang nakataas ang aking noo. Subukan mo at sisiguraduhin kong bukas na bukas ay wala na kayong matitirhang bahay. Tandaan mo, ang pangalan ko ang nasa titulo nito, hindi ang sa inyo ng mama mo. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang katotohanan ay tila isang malamig na tubig na nagpalamig sa kanyang galit. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata, ang takot ng isang parasito na nawalan ng mapagkakapitang puno. Ngunit ang tanong ay mananatili sa aking isipan. Para saan ang buwan ng perang ipinapadala niya sa hindi kilalang account? At gaano pa kalalim ang mga lihim na pilit niyang itinago sa likod ng aming pagsasama? Hindi ka aalis, Madalena. Walang matinong babae ang nang iiwan ng asawa nang dahil lang sa isang credit card at kaunting selos. Ang boses ni Miguel ay puno ng gasgas na pagmamataas. Habang nakasandal siya sa hamba ng pinto, pinapanood akong mag-impake. Akala niya siguro ay katulad ito ng mga nakaraang pagtatalo namin kung saan sapat na ang ilang matatamis na salita o kunwaring pagsisisi para lumambot ang puso ko. Ngunit hindi niya alam, ang babaeng kaharap niya ngayon ay hindi na ang Madalena na uhaw sa kanyang atensyon. Ang Madalena na yon ay iniwan ko na sa gitna ng ulan kagabi. Hindi ito dahil sa selos, Miguel. Sagot ko habang maingat na tinitiklop ang aking mga uniforme sa trabaho. Ito ay dahil sa pagod. Pagod na akong maging hagdan para makaakyat ka habang tinatapak-tapakan mo naman ang aking dangal. Hinawakan ko ang aking passport. Ang maliit na librong ito, ang simbolo ng aking kalayaan. Sa bawat tatak ng visa sa loob nito, naaalala ko ang mga business trips na dinaluhan ko habang si Miguel ay abala sa paggastos ng aking kinikita. Ang bawat tagumpay ko sa labas ng bahay na ito ay tila isang kasalanan sa paningin nila dahil mas matalino ako, mas masipag, at mas may pera. Madalena. Ang malakas na sigaw ni Doña Leticia ay umalingaw-ngaw mula sa ibaba. Kasunod ang tunog ng mga gamit na tila itinatapon sa sahig. Miguel, ang dibdib ko. Hindi ako makahinga. Ang babaeng yan. Pinapatay niya ako sa sama ng loob. Napatigil si Miguel. Ang kanyang mukha ay biglang napuno ng pag-aalala. Ito ang paboritong armas ni Doña Leticia, ang kanyang atake sa puso na laging lumalabas tuwing hindi niya makuha ang gusto niya. Sa loob ng 5 taon, lagi akong tumatakbo pababa, may dalang gamot at baso ng tubig, humihingi ng tawad kahit wala akong kasalanan. Ngunit ngayon, nanatili akong nakatayo. Ipinagpatuloy ko ang pag-zip ng aking maleta. Ang tunog ng zipper na nagsasara ay tila hudyat ng pagtatapos ng isang mahabang kabanata ng aking paghihirap. Hindi mo ba narinig? Ang mama, baka mapano siya. Galit na hinarap ako ni Miguel. Marunong siyang tumawag ng ambulansya, Miguel. At kung talagang masama ang pakiramdam niya, baka mas makatulong kung ibebenta mo ang kwintas ni Clarissa para pambayad sa ospital. Malamig kong sagot. Naglakad ako palabas ng kwarto. Bitbit ang aking 2 maleta. Ang bigat ng mga bag na ito ay walang-wala
kumpara sa bigat na dinala ko sa aking dibdib sa loob ng maraming taon. Sa bawat hakbang ko pababa ng hagdan, nakita ko si Doña Leticia na nakahiga sa sofa, hawak ang kanyang dibdib at humihingal ng pilit. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nakadilat, tinitingnan kung lalapit ako. Nang lagpasan ko siya, nang walang kahit anong sulyap, bigla siyang napaayos ng upo. Ang atake ay tila naglaho na parang bula at napalitan ng purong galit. Wala kang utang na loob. Iniwan namin ang lahat para sa asawang tulad mo. Saan ka pupunta? Sa tingin mo ba ay may tatanggap sa'yo? Isa kang tuyot na babae, Madalena. Mamamatay kang mag-isa kasama ang mga pera mo. Sigaw niya. Ang boses ay malakas pa sa isang kampana. Huminto ako sa tapat ng malaking pintong kahoy. Lumingon ako sa huling pagkakataon sa bahay na ito. Ang bahay na ako ang nagpuno ng liwanag, ngunit ako ang laging naiiwan sa dilim. Mas mabuti nang mamatay na mag-isa at may pera, kaysa mamatay na kasama kayo, pero walang kahit anong tira sa sarili ko, sabi ko nang may kasiguraduhan. At huwag niyo nang subukang tawagan ako. Ang bahay na ito ay nakapangalan sa akin, ngunit ibibigay ko sa inyo ang 30 araw para maghanap ng malilipatan. Pagkatapos niyon, ang mga kandado ay papalitan ko na. Lumabas ako at isinarado ang pinto. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay nagdala ng isang uri ng katahimikan na matagal ko nang hinahanap. Sumakay ako sa aking sasakyan at nagmaneho palayo sa village, hindi tumitingin sa rearview mirror. Pagkalipas ng isang oras, nakarating ako sa aking bagong tirahan, isang maliit na condominium unit sa tapat ng aking opisina sa Makati. Binuksan ko ang pinto at sinalubong ako ng amoy ng bagong pintura at kalinisan. Walang amoy ng sigarilyo ni Miguel, walang amoy ng mamahaling pabango ni Doña Leticia na laging nagpapabigat sa aking paghinga. Ibinaba ko ang aking mga maleta sa gitna ng sala. Walang gaanong gamit dito. Isang kama lang, isang mesa at isang silya. Ngunit sa bawat sulok ng silid na ito, nararamdaman ko ang kapayapaan. Ang katahimikan ay tila isang malambot na kumot na bumabalot sa akin. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana na gawa sa salamin. Mula rito, nakikita ko ang mga ilaw ng Makati. Ang lungsod, kung saan ako ang reyna ng mga investment portfolios, kung saan ang aking boses ay pinakikinggan at ang aking talino ay iginagalang. Nakakatawa. Sa mundo ng pera, ako ay isang higante. Ngunit sa loob ng bahay na yon, ginawa nila akong isang langgam. Kinuha ko ang aking laptop at binuksan ito. Ang liwanag ng screen ay tumama sa aking mukha. May isang email na naghihintay mula sa aking headhunter. Isang secret project tungkol sa isang malaking sapapnuran o merger. Ngunit habang tinitingnan ko ang mga pangalan ng mga kumpanyang sangkot, biglang kumubog ang aking dibdib. Ang kumpanya ng pamilya ni Miguel, ang Ribeiro at Sons, ay nakalista bilang isa sa mga kumpanyang nasa ilalim ng distressed assets. Ibig sabihin, malapit na silang mabangkarote. Napakunot ang aking noo. Kung wala na silang pera, saan galing ang malaking halaga na buwan-buwan ay inililipat ni Miguel sa misteryosong account na natuklasan ko kanina? Biglang tumunog ang aking telepono, isang hindi kilalang numero. Hello? Sagot ko. Madalena Ribeiro. Isang malalim at pamilyar na boses ng lalaki ang nagsalita sa kabilang linya. Akala ko ay hindi mo na mapapansin ang butas sa bulsa ng iyong asawa. Oras na para malaman mo kung sino ang tunay na kinakalingan ng pera mo sa loob ng maraming taon. Ang aking kamay ay nanlamig habang hawak ang telepono. Ang bawat salita ng lalaki ay tila isang babala na ang laban na ito ay nagsisimula pa lamang. Sino ito? Tanong ko. Ngunit ang tanging narinig ko ay ang tunog ng pagkaputol ng tawag. Tumingin ako sa labas, sa madilim na langit ng Maynila. Ang paglisan ko sa dilim ng bahay na yon ay simula pa lamang pala ng pagpasok sa isang mas malalim na misteryo. Ngunit sa pagkakataong ito,
Hindi na ako ang biktima. Ako na ang mangangaso. Ganito na lang ba ang kapalaran ko? Pagkatapos ng isang bagyo, may isa na namang paparating. Ngunit handa na ako. Handa na akong sunugin ang lahat para lang makita ang katotohanan. Miss Ribeiro, ang buong board of directors ay naghihintay sa iyong desisyon. Ang kapalaran ng merger na ito ay nasa iyong mga kamay. Ang mga salitang yon mula sa aking secretary ay tila isang musika na nagpabalik sa akin sa katotohanan. Nakatayo ako sa harap ng salamin sa aking malawak na opisina sa itaas na palapag ng isang skyscraper sa Makati. Ang suot kong navy blue na power suit ay tila isang baluti, matingkad, matigas at walang butas. Inayos ko ang aking buhok at tinitigan ang aking refleksyon. Wala na ang bahid ng pagod. Wala na ang pamumugto ng mga mata mula sa ulan ng nakaraang gabi. Ang nakikita ko na ngayon ay ang babaeng kinatatakutan at iginagalang sa mundo ng pananalapi. Dahan-dahan kong isinuot ang aking mamahaling relos. Ang bawat pag-ikot ng gear nito ay tila nagpapaalala sa akin na ang oras ay lumilipas at hindi na kailanman maghihintay sa mga taong mahihina. Ang bango ng sariwang kape at ang amoy ng bagong print na mga dokumento ay bumabalot sa silid, malayo sa amoy ng lumang bahay at amag ng mga lihim ni Miguel. Simulan natin ang meeting, sabi ko. Ang boses ko ay matatag at walang pag-aalinlangan. Pagpasok ko sa conference room, ang lahat ng mga lalaking nakasuot ng barong at suit ay tumayo bilang paggalang. Sa loob ng silid na ito, hindi ako ang manugang na walang silbi o ang asawang tuyot. Dito, ako ang boses ng lohika. Ako ang nagpapasya kung sino ang aangat at sino ang babagsak sa ilalim ng bigat ng utang. Binuksan ko ang folder sa harap ko. Ang pangalang Ribeiro at Sons ay nakasulat sa itim na tinta. Ayon sa mga ulat, ang kumpanya ng pamilya ni Miguel ay tila isang barkong mabilis na lumulubog. Ang mga utang nila sa iba't ibang bangko ay umabot na sa ceiling at ang tanging paraan para makaligtas sila ay ang sapapnuran o ang merger na ako mismo ang namamahala. Ang Ribeiro at Sons ay isang distressed asset. Paliwanag ko sa mga board members, masyadong malaki ang operational leakages nila. Kung kukunin natin sila, kailangang dumaan ang kumpanya sa isang brutal na restructuring. Ibig sabihin, ang lahat ng kasalukuyang board members nila ay kailangang tanggalin, walang ititira. Habang nagsasalita ako, nakaramdam ako ng isang kakaibang uri ng kasiyahan. Ang bawat terminong ginagamit ko ay tila mga bala na tumatama sa legacy ng pamilya ni Miguel. Hindi ito paghihiganti sa pamamagitan ng galit, kundi paghihiganti sa pamamagitan ng katarungan at profesionalismo. Pagkatapos ng pulong, bumaba ako patungo sa labi ng bangko. Habang naglalakad ako sa makintab na sahig na gawa sa granite, napansin ko ang isang pamilyar na figura na nakaupo sa waiting area. Si Miguel! Mukha siyang haggard. Ang kanyang suit ay tila hindi na iron ng maayos at ang kanyang mga mata ay balisa habang nakatingin sa kanyang relo. Tila nawala ang lahat ng kanyang yabang kagabi. Nang makita niya ako, agad siyang tumayo at naglakad patungo sa akin. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at desperado. Madalena, salamat sa Diyos. Nandito ka. Ang kanyang boses ay nanginginig, malayo sa matapang na tono niya nung huling kaming nag-usap. Ayaw akong papasukin ng mga guards mo sa itaas. Kailangan nating mag-usap. Ang kumpanya, may problema sa mga loan namin. Huminto ako sa kanyang tapat, ngunit nanatili ang aking distansya. Ang amoy ng kanyang alak at sigarilyo ay tila isang insulto sa malinis na hangin ng aking opisina. Mr. Ribeiro, nasa loob ka ng aking opisina, hindi sa ating bahay. Malamig kong panimula. Kung may kailangan ka tungkol sa mga loan ng kumpanya mo,
Maaari kang mag-set ng appointment sa aking assistant katulad ng lahat ng ibang kliyente. Madalena, huwag naman ganito. Asawa mo ako. Mahina niyang sigaw, pilit na hinahawakan ng aking braso. Mabilis kong iniwas ang aking braso, ang bawat hibla ng aking balat ay nandidiri sa kanyang hawak. Ang asawa mo ay ang babaeng pinaupo mo sa upuan ko kagabi, Miguel. Dito sa gusaling ito, ikaw ay isa lamang aplikante para sa isang pautang na hindi ko siguradong karapat-dapat kang bigyan. Nakita ko ang pamumula ng kanyang mukha sa kahihiyan. May ilang mga kliyente at empleyado ang nagsisimulang lumingon sa aming direksyon. Ang bawat mata na nakatingin ay tila isang mabigat na pasanin para sa kanyang ego na kasing nipis ng papel. Wala kaming pambayad sa payroll sa susunod na buwan kung hindi mo aaprubahan ang extension ng credit line namin. Bulong niya, ang kanyang tinig ay tila isang pagsusumamo. Kahit para na lang kay mama, alam mong may sakit siya. Ang sakit ng mama mo ay dala ng sarili niyang kasakiman, hindi ng kakulangan sa pera. Sagot ko habang inaayos ang aking suit. At tungkol sa payroll niyo, marahil ay dapat mong ibenta ang mga alahas na binili mo gamit ang credit card ko. Sapat na siguro iyon para bayaran ang mga empleyado niyo sa loob ng ilang buwan. Tinalikuran ko siya at naglakad patungo sa elevator. Ang tunog ng aking sapatos sa sahig ay tila isang martilyo na nagtatapos sa aming usapan. Bago sumara ang pinto ng elevator, nakita ko ang kanyang anyo. Isang lalaking maliit, nawawala sa gitna ng malaking lobby, at tila ngayon lang napagtanto na ang babaeng binaliwala niya ay ang tanging taong humahawak sa kanyang hininga. Nang makabalik ako sa aking mesa, may isang puting sobrang nakapatong sa ibabaw nito. Walang pangalan ng sender, tanging yang aking pangalan lamang ang nakasulat sa isang eleganteng sulat kamay. Binuksan ko ito at nakita ang isang litrato. Isang lumang litrato ng aking ama, kasama ang isang lalaking hindi ko kilala. Ngunit may hawak silang isang dokumento na tila isang kasunduan. Sa likod ng litrato ay may nakasulat na mensahe. Ang Ribeiro at Sons ay hindi lang basta kumpanya. Ito ay isang nakaw na yaman. Napahigpit ang hawak ko sa litrato. Ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ano ang ibig sabihin nito? Ninakawan ba ng pamilya ni Miguel ang aking ama? Sa sandaling iyon, ang aking telepono ay tumunog. Isang text message mula sa misteryosong numero kagabi. Magkita tayo sa parking lot ng simbahan sa Quiapo, 6:00 ng gabi. Huwag kang magsasama ng kahit sino kung gusto mong malaman ang katotohanan tungkol sa iyong ama at sa mga Ribeiro. Tiningnan ko ang orasan. 5 oras na lang. Ang bawat segundo ay tila isang pabigat. Ganito na lang ba? Ang bawat hakbang ko pasulong ay tila humihila sa akin, pabalik sa isang nakaraang puno ng kasinungalingan. Sino ang lalaking kasama ng aking ama? At ano ang tunay na halaga ng bawat sentimong pinaghirapan ko para sa pamilyang pumatay pala sa dangal ng aking pamilya? Madalena, mahal, magsimula tayo muli. Nagkamali ako, pero ikaw pa rin ang tanging babaeng minahal ko sa buong buhay ko. Ang mga salitang yon ay lumabas sa bibig ni Miguel habang nakatayo siya sa loob ng aking opisina kinahapunan. May daladalang isang kumpol ng mga pulang rosas. Ang kanyang boses ay malambot, tila punong-puno ng pagsisisi, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kunwaring katapatan. Kung ito ay nangyari noong nakaraang buwan, baka naniwala pa ako. Baka tumakbo pa ako sa kanyang mga bisig at humingi ng tawad sa mga bagay na hindi ko naman ginawa. Pero ngayon, ang bawat salita niya ay tila isang maruming putik na pilit niyang ipinapahid sa aking malinis na sahig. Tumingin ako sa mga rosas na hawak niya. Ang mga talulot nito ay matingkad ang pagkakapula. Ngunit sa aking paningin, ang mga ito ay tila mga patak ng dugo mula sa aking sugatang dangal. Iwan mo ang mga bulaklak sa mesa, Miguel.
May meeting pa ako sa loob ng 10 minuto. Sagot ko, nang hindi man lang siya tinitingnan ng diretsyo. Ipinagpatuloy ko ang pagtipa sa aking laptop. Pilit na ipinapakita na ang kanyang presensya ay walang kahit anong epekto sa aking sistema. Dahan-dahan siyang lumapit at ipinatong ang mga bulaklak sa ibabaw ng aking mga dokumento. Pagkatapos ay sinubukan niyang hawakan ang aking kamay. Ang init ng kanyang balat ay tila isang nakakapangpasingas na bakal na nagpaatras sa aking buong katawan. Please, Madalena, alam kong galit ka, pero isipin mo ang 5 taon natin. Isipin mo si Mama. She's asking for you. Hindi siya makakain ng maayos simula nang umalis ka. Let's just go home tonight, okay? I'll make it up to you. Mag-dinner tayo just like before. Pagmamakaawa niya, ang tono ng boses ay tila isang batang naghahanap ng pabor. Tumingin ako sa kanya. Dahan-dahang inalis ang aking mga kamay sa keyboard. Just like before, iyong before ba na tinutukoy mo ay iyong panahong ako ang nagbabayad ng lahat, habang ikaw ay abala sa pagbili ng mga alahas para sa iba? O yung before, na ako ang tagalinis ng lahat ng kalat niyo ni Mama mo? Nakita ko ang saglit na pagkataranta sa kanyang mga mata, bago niya ito mabilis na itinago sa likod ng isang pilit na ngiti. Wala na yon, Madalena. I cut ties with Clarissa. She meant nothing to me. Ikaw ang asawa ko. Ikaw ang kailangan ko para maayos ang kumpanya. Sa wakas, lumabas din ang totoong dahilan. Hindi ako ang kailangan niya. Ang kailangan niya ay ang aking lagda. Ang kailangan niya ay ang aking kapangyarihan para isalba ang kanyang pamilya mula sa kahihiyan ng pagiging mahirap. Ang bawat mahal at pagsisisi niya ay may katapat na halaga sa Kung tungkol ito sa Ribeiro at Sons, huwag mong gamitin ang emosyon ko, Miguel. Negosyo ito, sabi ko habang tumatayo. Kung gusto mong tulungan ko ang kumpanya nyo, kailangan mong pirmahan ng ilang dokumento ng authorization para sa audit. Kailangan kong makita kung saan napupunta ang bawat sentimo ng mga loan na kinukuha nyo. Bahagyang nanginig ang kanyang panga. Audit? Kailangan ba talaga nyon? Mapagkakatiwalaan mo naman ako, Madalena. Pamilya tayo. Ang tiwala ay isang investment na winaldas mo na, Miguel. Ngayon, collateral na lang ang tinatanggap ko. Sagot ko habang kinukuha ang aking bag. Pag-isipan mo, kung ayaw mong pumirma, huwag ka nang bumalik dito. Iniwan ko siyang nakatayo sa gitna ng aking opisina. Nang makalabas ako, tiningnan ko ang mga rosas mula sa glass window. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ang janitorial service. Pakitapon ang mga bulaklak sa office ko. Isama niyo na rin ang vase. Ayoko ng kahit anong kalat sa loob. Nagmaneho ako patungo sa Quiapo. Habang papalapit ako sa simbahan, ang kapaligiran ay unti-unting nagbabago. Mula sa malinis at malamig na hangin ng Makati, sinalubong ako ng mainit at malagkit na singaw ng Maynila. Ang amoy ng usok ng mga sasakyan, ang halimuyak ng mga tinitindang sampagita, at ang ingay ng mga taong naglalakad sa siksikang bangketa ay tila sumasalamin sa gulo ng aking isipan. Ipinark ko ang aking sasakyan sa isang madilim na sulok ng parking lot malapit sa simbahan. Ang bawat hakbang ko sa semento ay tila nagdadala ng kaba. Sa bawat anino na dumadaan, pakiramdam ko ay may matang nakamasid. Pagkalipas ng ilang minuto, isang lalaki na nakasuot ng kupas na jacket at bull cap ang lumapit sa aking bintana. Kumatok siya ng mahina, isang tunog ng tuyong buto na tumatama sa salamin. Dahan-dahan kong ibinaba ang bintana. Miss Ribeiro, bulong niya. Ang kanyang boses ay tila isang gasgas na plaka, puno ng takot at pag-iingat. Akala ko ay hindi ka darating. Katulad ka rin pala ng tatay mo, may paninindigan. Inabubot niya sa akin ang isang lumang ledger na may mga pahinang naninilaw na sa kalumaan. Ang bawat sulat sa loob ay pamilyar sa akin. Ito ang sulat kamay ng aking ama. Ano ito? Tanong ko. Ang aking tinig ay halos pabulong na rin.
Iyan ang listahan ng mga ari-arian na ninakaw ng mga Ribeiro sa tatay mo nung nagsisimula pa lang sila, paliwanag ng matanda. Ang Ribeiro at Sons ay itinayo sa ibabaw ng mga pangarap na kinuha nila sa pamilya mo. At ang buwanang perang ipinapadala ng asawa mo sa isang lihim na account, hindi iyon para sa Querida. Iyon ay para patahimikin ang isang saksi na nakakaalam kung paano namatay ang tatay mo. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo sa aking paligid. Ang ingay ng Quiapo ay biglang naging isang nakakabinging katahimikan. Ang aking ama, hindi ba siya namatay sa atake sa puso? Iyon ang palaging sinasabi sa akin ni Miguel at ni Doña Leticia noong mga panahong depressed ako at sila ang tanging kasama ko. Sino ang taong iyon? Sino ang binabayaran ni Miguel? Tanong ko. Ang aking mga daliri ay humihigpit sa hawak na ledger. Ang taong iyon ay ang mismong nurse na nag-alaga sa tatay mo sa ospital bago siya malagutan ng hininga. Sagot ng lalaki bago mabilis na tumalikod at nawala sa gitna ng maraming tao sa paligid ng simbahan. Naiwan akong nakaupo sa loob ng sasakyan, nanginginig ang buong katawan. Tiningnan ko muli ang ledger sa aking kandungan. Ang bawat pahina nito ay tila isang sigaw ng katarungan mula sa hukay. Ganito na lang ba? Ang lahat ba ng pagmamahal na ibinigay ko kay Miguel ay isang malaking insulto sa alaala ng aking ama? Minahal ko ba ang anak ng taong pumatay sa aking pamilya? Ang bawat patak ng pawis na namumuo sa aking noo ay tila naging malamig na yelo. Isang malaking kasinungalingan ang buong buhay ko sa loob ng 5 taon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako iiyak. Ang sakit na nararamdaman ko ay unti-unting nagiging isang apoy na handang sunugin ang bawat pangalan ng mga Ribeiro. Paano ko haharapin si Miguel bukas na alam ko na ang katotohanan? At gaano pa kalalim ang mga sugat na kailangan kong buksan para lang makamit ang hustisya? Huwag kang mag-alala, Madalena. Darating ang araw na ang lahat ng kinuha sa atin ay babalik din ng may higit na ningning. Ang boses ng aking ama ay tila isang hangin na dumaan sa aking pandinig habang nakatayo ako sa harap ng kanyang himlayan sa Manila Memorial Park. Ang puting marmol ay malamig sa ilalim ng aking mga daliri at ang mga nakaukit na letra ng kanyang pangalan ay tila mga saksi sa aking pagdadalamhati. Hawak ko pa rin ang lumang ledger na nakuha ko sa Quiapo. Ang mga pahina nito ay bahagyang kumakaluskos sa bawat ihip ng hangin. Narito ako, sa gitna ng katahimikan ng mga patay, habang ang aking puso ay sumisigaw sa galit na buhay. Sa loob ng 5 taon, dinala ako ni Miguel dito tuwing anibersaryo ng kamatayan ni Papa. Nagkunwari siyang nakikiramay, humahawak sa aking balikat habang umiiyak ako at bumubulong na nandito lang siya para sa akin. Ngayon, sa bawat pag-alala ko sa kanyang mga yakap sa harap ng puntod na ito, pakiramdam ko ay dumi ang dumadaloy sa aking mga ugat. Ang bawat haplos niya ay hindi pala pag-alo, kundi isang paraan para masiguradong hindi ko mahuhukay ang katotohanang ibinaon niya kasama ng aking ama. Dahan-dahan kong inilabas mula sa aking bulsa ang isang maliit na keptok o hair clip na kulay pilak. Ito ang huling regalong ibinigay sa akin ni Papa bago siya mawala. Isang simpleng bagay, ngunit para sa akin, ito ang aking anting-anting sa bawat hirap na hinarap ko sa mundo ng pananalapi. Hinawakan ko ito ng mahigpit hanggang sa bumaon ang talim nito sa aking palad. Pilit na pinapalitan ng pisikal na sakit ang hapdi ng aking kalooban. Papa, patawad. Bulong ko. Ang aking tinig ay nababasag sa bawat hininga. Minahal ko ang taong pumatay sa alaala mo. Pinakain ko ang mga taong nagnakaw sa ating pangarap. Hindi mo kasalanan ang maging tapat sa maling tao, Madalena. Isang boses ng lalaki ang bumasag sa katahimikan ng paligid. Hindi ito ang boses ni Miguel. Ito ay isang tinig na baritono, matatag,
at may dalang awtoridad. Paglingon ko, nakita ko ang isang lalaking nakasuot ng itim na Amerikana. Siya ay si David, ang tanging abogado na hindi kailanman tinalikuran ang kaso ng aking ama. Kahit na tinigilan ko na ito noon dahil sa panggigipit ni Doña Leticia. David, sambit ko, habang pinapahid ang luha sa aking pisngi, bakit ka nandito? Dahil alam kong darating ang araw na ito, sagot niya habang lumalapit. Ang kanyang mga hakbang sa damuhan ay halos walang tunog. Matagal kong itinago ang ilang mga dokumento dahil alam kong baka mapanganib ito para sa'yo habang nasa loob ka pa ng bahay ng mga Ribeiro. Pero ngayong malaya ka na, kailangan mong malaman ang lahat. Inabot niya sa akin ang isang asul na folder. Nang buksan ko ito, nakita ko ang isang kopya ng life insurance policy ng aking ama. Ang benepisyaryo ay dapat na ako, ngunit may isang pirma sa ibaba na naglilipat ng malaking bahagi ng pera sa isang trust fund na kontrolado ni Miguel Ribeiro bilang aking legal guardian noong mga panahong iyon. Sinubukan ni Miguel na i-claim ang insurance ng tatay mo bago pa man matuyo ang lupa sa puntod na ito. Paliwanag ni David, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding galit. At ang nurse na binabayaran niya, hindi lang siya saksi sa pagkamatay ng tatay mo. Siya ang huling nakakita na may binago si Miguel sa mga gamot na ibinibigay sa ospital. Tila tumigil ang daloy ng dugo sa aking katawan. Ang bawat salita ni David ay tila isang malakas na hampas na nagpabagsak sa aking tuhod. Napaupo ako sa damuhan. Ang lamig ng lupa ay tila nanunuot sa aking kaluluwa. Ang taong pinagkatiwalaan ko ng aking buhay ay ang mismong demonyong unti-unting kinitil ang buhay ng aking ama para lamang sa pera. Sa dinami-dami ng sakripisyo ko, ganito lang pala ang halaga ng pamilya para sa kanila? Tanong ko sa aking sarili. Ang aking paningin ay lumalabo dahil sa mga bagong luha. Hindi sumagot si David. Sa halip lumuhod siya sa aking tabi at inilapag ang kanyang kamay sa ibabaw ng aking balikat. Isang hawak na walang halong malisya, puro proteksyon at respeto. Madalena, huwag kang magpalamon sa sakit. Gamitin mo ito bilang sandata. Ang sapapnura na pinamumunuan mo ngayon ang magiging huling kabaong ng mga Ribeiro. At narito ako para siguraduhin na walang kahit isang butas silang matatatakasan. Tumayo ako ng dahan-dahan, pinapahid ang huling bakas ng kahinaan sa aking muka. Ikinabit ko ang pep talk ni Papa sa aking buhok. Ang kislap nito sa ilalim ng araw ay tila isang hudyat ng aking muling pagkabuhay. Salamat, David. Ihanda mo ang lahat ng kailangan natin. Gusto ko, kapag bumagsak sila, wala na silang babalikan, kundi ang putik na pinanggalingan nila. Sabi ko nang may boses na kasing tigas ng bakal. Habang naglalakad kami patungo sa parking lot, biglang nag-vibrate ang aking telepono sa loob ng bag. Pagbukas ko, sinalubong ako ng isang serye ng mga notification mula sa social media. Isang anonymous account ang nag-post ng mga malilinaw na larawan ni Miguel at Clarissa sa isang luxury resort kung saan makikita ang mga ito na nagtatawanan habang may hawak na mga mamahaling relo at bag, mga gamit na binili gamit ang perang dapat ay pambayad sa mga empleyado ng Ribeiro at Sons. Kasama rin sa post ang mga screenshot ng mga bank transfers na nakuha ko kanina. Ang pamagat ng post ay, ang marangyang buhay ng mga Ribeiro sa likod ng pawis ng kanilang mga empleyado. Narinig ko ang mahinang tunog ng mga notification mula sa iba't ibang news outlets. Ang bawat segundo ay tila isang mitya na nagsindi sa isang malaking pagsabog. Mukhang may nauna na sa atin sa paglalabas ng katotohanan. Puna ni David habang tinitingnan ang screen ng aking telepono. Napangiti ako ng bahagya. Isang nangiting hindi nakakarating sa mga mata. Clarissa, akala niya ay mas matalino siya sa akin. Hindi niya alam. Ang paglalabas ng mga larawang yan
para sirain si Miguel ay siya ring magiging mitya ng sarili niyang pagbagsak. Tumingin ako sa langit, sa nagbabadyang pagdidilim ng ulap. Pagkatapos ng bawat bagyo, may isang panibagong simula. Ngunit bago sumikat ang araw, kailangang maramdaman muna nila ang hagupit ng kidlat na sila mismo ang gumawa. Saan na kaya pupunta ang mag-inang Ribeiro ngayong ang buong bansa ay nakatingin na sa kanilang mga kasalanan? At handa na ba silang mawawala ang lahat sa loob ng isang iglap? Buksan niyo ang pinto. Alam naming yan kayo sa loob. Huwag niyo kaming pagtagaguan, mga Ribeiro. Ang malakas na kalampag sa pintong gawa sa matigas na nara ay tila naging isang nakatutulig na musika sa gitna ng tanghali. Sa loob ng malaking bahay na dati ay puno ng halimuyak ng mga mamahaling bulaklak, ngayon ay tanging amoy ng malapot na pawis at takot ang namamayani. Pinatay ni Doña Leticia ang lahat ng aircon upang makatipid sa kuryente. Dahil ang huling bayad na ipinadala ko bago ang aming paghihiwalay ay matagal nang naubos. Ang singaw ng init ng Maynila ay nanunuot sa bawat sulok, ginagawang isang malaking oven. Ang mansyong dati ay paraiso para sa kanila. Nakahiga si Doña Leticia sa sofa, ngunit hindi na siya ang reynang may hawak na abaniko. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang duster ay may mantsa ng kape, at ang kanyang mga mata ay dilat na dilat sa bawat sigaw mula sa labas. Ito ang mga supplier ng catering para sa party, ang mga ahente ng luxury car na hindi na nababayaran ng monthly, at ang mga kaibigang dati ay kasama niya sa merienda, ngunit ngayon ay naging mga lobong naghahanap ng kanilang pera. Miguel, gawin mo ang paraan. Tumawag ka kay Madalena. Ang boses ng matanda ay paos at nanginginig. Sabihin mo sa kanya na mamatay na ako. Sabihin mo sa kanya na kailangan natin ng pera. Sa isang sulok, nakaupo si Miguel. Hawak ang kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay puno ng balbas na hindi naahit. Ang kanyang mga mata ay may malalim na itim na bilog. Tila naging isang anino na lang siya ng lalaking dating mayabang na naglalakad sa Makati. Ang bawat notification sa kanyang telepono ay tila isang latay ng kahihiyan, mga balita tungkol sa kanyang pagtataksil, at ang unti-unting pagbagsak ng Ribeiro at Sons. Wala siyang sinasagot, Mama. Ibinlock na niya ang lahat ng numero natin. Sigaw ni Miguel. Ang kanyang tinig ay puno ng desperasyon. Eksakto sa sandaling iyon, pumukas ang pinto ng kwarto sa itaas at bumaba si Clarissa. Nakasuot siya ng kanyang pinakamahal na damit. Bitbit ang isang malaking designer bag na punong-puno ng kanyang mga gamit. Wala na sa kanyang mukha ang tamis at lambing na ginamit niya para akitin ang aking asawa. Ang tanging nandoon ay ang malamig na katotohanan ng isang taong aalis na sa isang lumulubog na barko. Saan ka pupunta, Clarissa? Tanong ni Miguel. Ang boses niya ay tila isang pagsusumamo. Tumawa ng maikli si Clarissa, isang tunog na parang basag na salamin na tumama sa semento. Ano sa tingin mo, Miguel? Mananatili ba ako dito sa bahay na ito na wala na ngang kuryente? Wala pang pagkain? Akala ko ba ay ikaw ang hari ng kumpanya nyo? Iyon pala, isa ka lang palang tau-tauhan ng asawa mo. Binigay ko ang lahat sa'yo. Iyong kwintas, iyong mga travel natin. At lahat ng iyon ay galing sa pera ni Madalena, hindi ba? Ngayong wala na siya, wala ka na ring halaga sa akin. Huwag mo na akong susundan, Miguel. Ayokong madamay sa kahihiyan nyo. Tinalikuran niya ang mag-ina at naglakad palabas. Hindi man lang nilingon ang lalaking sumira sa sarili niyang pamilya para sa kanya. Ang tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang huling sampal sa mukha ni Miguel. Nang lumabas siya, sinalubong siya ng mga taong naniningil sa labas, ngunit mabilis siyang nakalusot. Iniwan ang mag-inang Ribeiro na harapin ang kagalitang sila mismo ang nagtanim. Samantala, sa aking bagong opisina, nakaupo ako sa tapat ng isang basong malamig na tsa. Ang bawat ulat na natatanggap ko tungkol sa kaguluhan sa bahay nila ay tila isang gamot na unti-unting nagpapahilom sa aking mga sugat. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito,
Naroon pa rin ang kirot ng bawat taon na ninakaw nila sa akin. Tumayo ako at naglakad patungo sa lababo. May ilang mga tasa doon na hindi pa nahuhugasan. Dahan-dahan kong binuksan ang gripo, hinayaan ang malamig na tubig na dumaloy sa aking mga kamay. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ako ang naghuhugas ng sarili kong pinagkainan. Hindi dahil inutusan ako, kundi dahil ito ang aking pagpili. Naalala ko si Doña Leticia. Naalala ko kung paano niya ako piliting maglaba ng kanyang mga delikadong damit gamit ang kamay. Sinasabing, iyon ang trabaho ng isang mabuting asawa. Ang aking paghihirap na dati ay nagpapaiyak sa akin, ngunit ngayon ay nagpapatibay sa aking paninindigan. Ngayon, marahil ay siya na ang gumagawa niyon. Siya na ang nagkuskuskos ng sarili niyang mga dumi dahil wala na siyang katulong na pwedeng alilain. Ang bawat hapdi ng sabon sa kanyang mga daliri ay ang bawat hapding ibinigay niya sa aking puso. Justice is not a destination, David. Sabi ko nang pumasok siya sa aking opisina. It is a process of reclamation at binabawi ko na ang bawat bahagi ng aking sarili na kinuha nila. Inabot sa akin ni David ang isang dokumento. May mas mahalaga tayong problema? Madali na. Ang mga ari-arian na ninakaw sa tatay mo? Nakapangalan ang mga ito sa isang holding company sa Singapore at ang huling taong pumirma sa transfer papers bago namatay ang tatay mo ay hindi si Miguel. Napakunot ang aking noo. Sino? Si Doña Leticia. Siya ang utak ng lahat, Madalena. Si Miguel ay isa lamang instrumento. Ang biyenan mo ang kumuha ng lahat ng pirma ng tatay mo habang siya ay nasa ilalim ng gamot sa ospital. Ang aking baso ng tsa ay dahan-dahang nadulas sa aking kamay. Bumagsak sa carpet ng walang tunog, ngunit ang lamig ng tubig na tumapon ay tila naging isang babala. Ang babaeng inalagaan ko, ang babaeng itinuring kong sariling ina, ang siyang pumatay sa aking pamilya gamit ang isang ballpen at isang peking mamangiti. Eksakto sa sandaling iyon, isang itim na sobre ang inilagay ng aking sekretary sa mesa. Walang sulat, kundi isang susi lamang. Isang susi para sa isang safe deposit box sa isang maliit na bangko sa Binondo. Sino ang nagpadala nito? At ano ang nakatago sa loob ng box na yon na handang magpabagsak hindi lang sa mga Ribeiro, kundi sa buong pundasyon ng aking nakaraan? Huwag mong hawakan ang susi na yan ng may takot, Madalena. Hawakan mo yan ng may paninindigan dahil iyan ang susi sa iyong paglaya. Ang boses ni David ay parang isang angkla na nagpapanatili sa akin sa lupa habang nakatitig ako sa maliit at malamig na piraso ng bakal sa aking palad. Nakaupo kami sa loob ng kanyang sasakyan, binabaybay ang masikip, bamaingay na mga kalsada ng Binondo. Ang amoy ng insenso mula sa mga templo at ang singaw ng mga nilagang pagkain sa bangketa ay humahalo sa amoy ng lumang leather sa loob ng kotse. Sa labas, ang bawat mukha ng mga taong nagmamadali ay tila mga anino ng nakaraan na pilit kong hinahabol. Tumingin ako kay David. Ang kanyang mga kamay sa manibela ay matatag. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kalsada. Ngunit ramdam ko ang kanyang atensyon sa bawat buntong hininga ko. Sa loob ng maraming taon, nasanay akong mag-isa sa bawat laban. Nasanay akong ako ang taga-protekta. Ako ang tagabayad. Ako ang taga-ayos. Ngunit sa tabi ng lalaking ito, sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang gaan ng pagkakaroon ng isang kakampi. Isang alyansang hindi nabuo sa pera o tawag ng laman, kundi sa isang ibinahaging layunin, ang dangal. Bakit mo ginagawa ito, David? Tanong ko. Ang aking tinig ay halos lunurin ng ingay ng makina ng mga jeepney sa labas. Maaari mo namang iwan ang kaso ko pagkatapos mamatay ni Papa. Bakit ka pa rin nananatili? Bahagya siyang nangumiti. Isang ekspresyong bihirang lumabas sa kanyang seryosong mukha. Dahil ang tatay mo ang nagpaaral sa akin, Madalena. Noong wala akong kahit ano, siya ang naniwala
na ang isang batang galing sa hirap ay maaaring maging boses ng katarungan. Utang ko sa kanya ang bawat batas na alam ko. At utang ko sa iyo ang siguraduhing hindi mawawala ng saysay ang bawat patak ng pawis niya. Naramdaman ko ang isang mainit na bugso ng emosyon sa aking dibdib. Ito ang tunay na utang na loob. Hindi ang uri ng utang na ginagamit ni na Doña Leticia para igapos ako, kundi ang uri na nagbibigay ng lakas para tumayo. Nang makarating kami sa lumang gusali ng bangko, sinalubong kami ng amoy ng alikabok at kalumaan. Ang bawat hakbang namin sa malamig na sahig na gawa sa granite ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng vault. Nang dahan-dahan kong ipasok ang susi sa safe deposit box number 412, naramdaman ko ang panginginig ng aking mga daliri. Bumukas ang bakal na pinto nang may bahagyang bigat. Sa loob, walang mga ginto o tumpok ng pera. Ang tanging nandoon ay isang makapal na brown envelope at isang maliit na kahon ng musika na gawa sa kahoy. Kinuha ko ang music box. Pagpihit ko sa susi nito, isang pamilyar na himig ng laro nung aking kabataan ang dahan-dahang bumasag sa katahimikan ng vault. Ang tunog nito ay tila isang yakap mula sa kabilang buhay na nagpabalik sa akin sa mga hapon kung saan karga-karga ako ni Papa habang ipinapaliwanag niya ang halaga ng pagiging matapat. Binuksan ko ang envelope. Doon ko nakita ang tunay na huling habilin ni Papa. Hindi ito ang dokumentong ipinakita sa akin ni Doña Leticia noon. Ito ay isang sulat kamay na testamento. May tatak ng selyo ng isang notaryo na matagal na palang nawala. Ang lahat ng shares ng Ribero at Sons ay hindi pagmamay-ari ng pamilya ni Miguel. Bulong ko habang binabasa ang bawat salita. Ang kumpanyang yon ay kinuha lang bilang collateral sa isang utang na hindi kailanman nabayaran ng ama ni Miguel sa tatay ko. Ibig sabihin, sa batas, ako ang may-ari ng lahat. Hindi lang ng merger, kundi ng mismong pundasyon ng kumpanya nila. Ngunit may isang dokumento pa sa ilalim. Isang liham na selyado ng wax. Binasa ko ito ng tahimik. Madalena, anak, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay nahanap mo na ang lakas na lumaban. Huwag kang maghiganti dahil sa galit, kundi dahil sa pagmamahal sa katotohanan. Alam ni Leticia ang sikreto ng aking gamot. Huwag kang magtiwala sa kanyang mga luha. Napahigpit ang hawak ko sa papel hanggang sa magusot ito. Ang bawat salita ni Papa ay tila isang babala mula sa libingan. Hindi lang pala pagnanakaw ang ginawa ni Doña Leticia. Ito ay isang planadong pag-ubos sa aming pamilya. Madalena, tingnan mo ito. Tawag ni David. Itinuturo ang isang logbook sa gilid ng vault office. May ibang nag-access sa box na ito bago ka dumating na ngayon. Isang buwan na ang nakalilipas. Tiningnan ko ang pangalan sa logbook. Isang pangalang pamilyar na pamilyar, ngunit hindi ko inaasahan. Clarissa. Ang aking paningin ay tila nagdilim sa halo-halong gulat at pagkalito. Paano nalaman ng kerida ni Miguel ang tungkol sa box na ito? At ano ang kinuha niya mula rito na hindi ko na natagpuan? Kailangan nating hanapin si Clarissa. David, sabi ko, ang aking boses ay puno ng bagong determinasyon. Hindi siya basta-bastang babae na pumasok sa buhay ni Miguel para sa pera. May mas malalim siyang koneksyon sa mga Ribero o sa atin. Lumabas kami ng bangko habang ang araw ay unti-unti nang lumulubog sa likod ng mga gusali ng Binondo. Ang bawat kulay ng kahel at lila sa langit ay tila nagbabadya ng isang malaking gulo. Habang naglalakad kami patungo sa sasakyan, isang itim na van ang biglang huminto sa aming tapat. Walang onomatopeya. Tanging ang mabilis na pagbukas ng pinto nito ang nagpahiwatig ng panganib. Isang lalaki ang bumaba, hindi para manakit, kundi para iabot ang isang telepono. May gustong kumausap sa iyo, Miss Ribeiro? Sabi ng lalaki sa Tagalog na may accent ng probinsya. Kinuha ko ang telepono. Sino ito? Madalena, tulungan mo ako.
Ang boses ni Miguel ay nanginginig, puno ng iyak, at tunog ng pagkabasag ng kung anong bagay sa paligid niya. Kinuha nila si Mama, ang mga taong pinagkakautangan namin. Sinisingil na nila ang lahat. Clarissa, siya ang nagturo sa kanila kung nasaan kami. Ganito na lang ba? Ang taong sumira sa akin ay humihingi ngayon ng tulong sa akin laban sa taong ipinalit niya sa akin? Tumingin ako kay David. Nakita ko sa kanyang mga mata ang parehong tanong na nasa isip ko. Ito ba ay isang bitag o ang simula ng huling pagbagsak ng mga Ribeiro sa ilalim ng sarili nilang mga kasinungalingan? Anong gusto mong gawin ko, Miguel? Tanong ko ng malamig. Ang susing nahanap mo, ibigay mo sa kanila. Iyon lang daw ang makakapagpalaya kay Mama. Napakunot ang aking noo. Ang susing ito, ano pa ang kayang buksan ng maliit na pirasong bakal na ito na higit pa sa nakaraan ng aking ama? Sabihin mo kay Clarissa na magkikita kami. Kung gusto niya ang susi, kukunin niya ito sa akin ng harapan. Iyon ang malamig kong tugon sa nagmamakaawang boses ni Miguel sa kabilang linya. Wala akong naramdamang awa habang pinapakinggan ang kanyang panginginig. Ang lalaking dati ay nagmamalaki sa harap ng maraming tao habang ipinapahiya ako ay isa na ngayong duwag na nagtatago sa likod ng aking palda. Pinatay ko ang tawag at binalingan si David. Sa isang tingin pa lang, naiintindihan na ng aking abogado ang plano. Oras na para pagharapin ang mga ahas sa iisang hawla. Pinili ko ang isang sikat at eksklusibong tea room sa isang 5 bituing hotel sa Makati para sa aming pagkikita. Ang kapaligiran ay sumisigaw ng karangyaan. Ang amoy ng pinatuyong dahon ng chamomile at lavender ay humahalo sa malamig na bugso ng aircon. Ang mga upuang gawa sa malambot na pelus ay nagbibigay ng pakiramdam ng kapangyarihan at katiwasayan. Ito ang mundong ginagalawan ko. Ang mundong pilit inangkin ni na Miguel at Clarissa gamit ang aking pawis. Eksaktong 3:00 ng hapon, pumasok si Clarissa. Nakasuot siya ng isang hapit na itim na bestida. Ang kanyang buhok ay maayos na nakalugay at ang kanyang mga labi ay kasing pula ng mansanas na may lason. Naglakad siya patungo sa aking mesa nang may pagmamalaki, tila isang reyna na inaasang yuyuko ako sa kanya. Madalena, hindi ko inakalang papayag kang makipagkita. I thought you were too busy counting your broken heart's pieces. Bungad niya sa akin, ang kanyang boses ay puno ng pang-uuyam. Umupo siya sa tapat ko at nag-cross legs, tinitingnan ang paligid na tila sinusuri kung nababagay ba sa kanya ang lugar. Hindi ko inalis ang aking kalmadong tingin. Dahan-dahan kong inilapag ang aking telepono sa ibabaw ng mesa. Ang screen nito ay nakaharap pababa, ngunit ang linya ng tawag ay bukas at konektado sa isang earpiece na suot ng isang taong nakatayo sa labas lamang ng pinto ng tea room. Hindi ako nandito para makipagkaibigan, Clarissa. Nandito ako dahil gusto kong malaman kung bakit masyado kang interesado sa isang lumang susi na pagmamay-ari ng tatay ko. Panimula ko, ang aking tinig ay kasing pantay ng kalmado, ngunit malalim na dagat. Natawa siya ng marahan, kinuha ang menu at tiningnan ito nang walang interes. Oh please, wag na tayong magplastikan. Akala mo ba nilandi ko ang asawa mo dahil mahal ko siya? Miguel is pathetic. Isa siyang lalaking walang buto na nakadepende sa palda ng kanyang nanay at sa pitaka ng kanyang asawa. Pinagtiyagaan ko lang ang mga halik niyang amoy alak at ang kanyang murang ego dahil binayaran ako para hanapin ang susing iyon. Sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang tagumpay sa aking dibdib. Ang lahat ng sakit na ipinaranas sa akin ni Miguel dahil sa pag-ibig niya sa babaeng ito ay isa palang malaking ilusyon. Kaya pala itinuro mo sa mga sindikato kung nasaan si Doña Leticia. Dugtong ko, pinapakawalan ng isa pang pain. Umismid si Clarissa. Ang matandang yon, masyadong mapagmataas. Feeling Doña, pero ang totoo,
Baon naman sa utang. I just needed leverage para ibigay ni Miguel sa akin ang gusto ko. The boss wants the documents inside that vault. At wala akong pakialam kung mamatay ang mag-inang yon sa kamay ng mga inutangan nila. Sino ang boss mo? Tanong ko. Bago pa man makasagot si Clarissa, bumukas ang mabigat na pintong salamin ng tea room. Ang tunog ng mabilis at mabibigat na hakbang ay kumuha sa atensyon ng ilang mga panauhin. Si Miguel. Nakasuot siya ng gusot na polo. Ang kanyang muka ay namumutla at puno ng pawis. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at puno ng luha ng pagkabigo. Narinig niya ang lahat. Ang bawat salitang binitawan ni Clarissa tungkol sa kanyang pagiging patetiko ay direktang tumama sa kanyang pandinig dahil sa tawag na sinadya kong iwanang bukas. Miguel! Napatayo si Clarissa. Bakas ang bahagyang pagkagulat sa kanyang mukha, ngunit mabilis din itong napalitan ng inis. Anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok? Hindi siya sinagot ni Miguel. Sa halip, tumingin siya kay Clarissa na tila nakakita ng isang nakakadiring hayop. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Tinalikuran ko ang asawa ko para sa iyo. Tapos sasabihin mong nandidiri ka sa akin? Ikaw ang nagpabugbog sa mama? Oh, grow up, Miguel! Bulyaw ni Clarissa. Tuluyan nang inalis ang maskara ng kahinhinan. Anong ibinigay mo? Pera ng asawa mo. Wala kang sariling yaman. Isa kang linta na naghahanap ng ibang makakapitan nang mapagod si Madalena. At ngayon, pati ako ay sinusundan mo? You are nothing but a useless parasite. Ang bawat salita ni Clarissa ay tila mga punyal na sunod-sunod na ibinaon sa pagkalalaki ni Miguel. Nanigas ang kanyang panga. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit, ngunit wala siyang magawa. Alam niyang totoo ang lahat. Wala siyang pera, wala siyang kapangyarihan, at ngayon, wala na rin siyang dangal. Kinuha ko ang porselanang tasa ng tsaa at dahan-dahang humigop. Ang init ng Earl Grey at ang bahagyang pait nito ay sumasalamin sa eksaktong nararamdaman ko. Isang perpektong sandali. Pinapanood ko silang dalawa. Ang lalaking nagtapon sa akin na parang basura at ang babaeng umangkin sa aking upuan na ngayon ay nagkakagutay-gutay sa harap ko. Hindi ko na kailangang magalit. Ang katotohanan na mismo ang sumisira sa kanila. Kung tapos na kayong mag-away sa harap ng mesa ko, maaari na kayong umalis. Kalmado kong sabi habang inilalapag ang tasa. At Clarissa, pakisabi sa boss mo, ang anumang nasa loob ng vault ng tatay ko ay akin. Kung gusto niya itong kunin, dadaan muna siya sa akin. Inirapan ako ni Clarissa bago kinuha ang kanyang bag at mabilis na naglakad palabas ng hotel. Naiwan si Miguel na nakatayo, nakatingin sa akin na tila isang batang nawawala. Madalena, patawarin mo ako. Nabulag ako. Pabulong niyang sabi, lumalapit sa akin. Huwag mong dudumihan ang hangin sa paligid ko, Miguel. Malamig kong putol sa kanya. Umuwi ka na. Harapin mo ang mga nagpapautang sa inyo. Iyan ang buhay na pinili mo. Tumalikod ako at iniwan siyang mag-isa sa gitna ng marangyang silid na hindi niya kailanman kayang bayaran gamit ang sariling bulsa. Pagbalik ko sa lobby ng aking condominium building kinagabihan, sinalubong ako ng isang eksenang hindi ko inaasahan. Ang malamig at malinis na sahig ng lobby ay nadumihan ng isang presensyang puno ng dusa. Doon, sa gilid ng marble na poste, nakaupo si Doña Leticia. Ang kanyang mga damit ay punit at marumi. Ang amoy ng alikabok, usok, at basurahan ay sumisingaw mula sa kanyang katawan. Isang napakalaking kaibahan sa amoy ng mga mamahaling pabango na dati niyang ipinagmamalaki. May pasa siya sa kanyang braso at ang kanyang buhok ay tila pinagsakluban ng langit at lupa. Binitawan siya ng mga sindikato dahil nalaman nilang wala na talagang makukuha mula sa pamilya Ribeiro. Nang makita niya ako, gumapang siya palapit. Ang babaeng minsang sumigaw sa akin sa harap ng maraming tao para ipagtabuyan ako sa sarili kong piging ay ngayon ay nakadapa
sa aking paanan. Madalena, Madalena, parang awa mo na. Umiiyak niyang pagsusumamo. Ang kanyang mga kamay ay pilit na inaabot ang laylayan ng aking damit. Patawarin mo ako. Binabawi na ng bangko mo ang bahay. Wala na kaming matutuluyan. Bawiin mo ang kaso. Parang awa mo na. Ikaw na lang ang pamilya namin. Tinitigan ko siya mula ulo hanggang paa. Ang bawat luhang tumutulo mula sa kanyang mga mata ay walang naibibigay na kilig o tuwa sa aking puso, kundi isang malamig na pagtanggap sa katotohanan na ang karma ay walang sinasanto. Ngunit bago ako makasagot, nag-ilaw ang aking telepono at isang mensahe ang pumasok mula sa isang unknown number. Nasa iyo man ang susi, ngunit nasa akin ang buhay ng huling taong nagmamahal sa iyo. Huwag kang maging kampante, Madalena. Napatingin ako sa labas ng salamin ng lobby. Sino ang tinutukoy ng mensaheng ito? At paano ko tatapusin ang laban na ito kung ang mga anino ng nakaraan ay patuloy na bumabalot sa aking kinabukasan? Tingnan mo ang ginawa mo kay Mama. Wala kang puso, Madalena. Nakikita mo na ngang nagmamakaawa ang matanda. Tinitingnan mo lang siya na parang basura. Ang tinig ni Miguel ay umalingaw-ngaw sa buong lobby ng aking condominium, pumuputol sa anumang natitirang katahimikan ng gabi. Kararating lang niya, pawisan at hinihingal, upang madatnan ng kanyang inang nakadapa sa aking paanan. Imbes na itayo ang kanyang ina at humingi ng tawad para sa mga kasalanang nagdala sa kanila sa sitwasyong ito, muli niyang itinuro ang kanyang daliri sa akin. Sa kanyang isipan, ako pa rin ang kontrabida sa kwento ng kanyang buhay. Tinitigan ko silang mag-ina. Si Doña Leticia na umiiyak nang walang luha at si Miguel na pilit nagtatapang-tapangan kahit nanginginig ang mga tuhod. Sa loob ng 5 taon, ang eksenang ito ay palaging nagtatapos sa paghingi ko ng tawad. Ako ang laging sumusuko dahil naniniwala akong ang pag-ibig ay pag-unawa. Ngunit ngayon, habang pinagmamasdan ko ang kanilang pagiging kaawa-awa, naramdaman ko ang tuluyang pagkamatay ng natitirang awa sa aking dibdib. Wala na akong nararamdaman, kundi isang malamig at matigas na pader. Wala akong puso? Kalmado kong tanong. Hindi inaalis ang aking mga mata sa kanya. Miguel, ang pusong sinasabi mong wala ako ay matagal nyo nang inubos. Ginamit nyo itong pambayad sa mga utang nyo, isinangla nyo para sa mga luho ng mama mo, at ipinambili mo ng kwintas para sa babaeng kinamumuhian ka ngayon. Huwag kang maghanap ng awa sa taong pinatay nyo ng buhay. Bumaling ako sa gwardya ng lobby na kanina pa nakatayo sa hindi kalayuan. Kuya, pakilabas ang mga taong ito. Hindi ito charity ward at wala silang appointment sa akin. Tumalikod ako at naglakad patungo sa elevator. Ang bawat hakbang ng aking sapatos sa marmol na sahig ay tila pumapantay sa tibok ng aking puso. Matatag, pantay, at walang pag-aalinlangan. Narinig ko ang mga sigaw ni Miguel at ang paghagulgol ni Doña Leticia habang hinihila sila ng mga gwardya palabas, ngunit hindi na ako lumingon. Sila ay bahagi na ng nakaraan na hindi ko na muling dadalawin. Bago ako bumalik sa aking opisina upang tapusin ang mga huling detalye ng papeles, nagmaneho ako patungo sa isang lugar na matagal kong tinakasan. Huminto ang aking sasakyan sa tapat ng mansyon ng mga Ribeiro. Ang malaking bahay ay balot na ng dilim. May isang malaking karatula ng bangko na nakapaskil sa tarangkahan, katibayan ng foreclosure at pagsamsam ng mga ari-arian. Binaba ko ang bintana ng aking sasakyan ng kaunti. Sinalubong ako ng mainit, maalinsangan, at maalikabok na hangin ng labas, kasama ang amoy ng nabubulok na mga dahon sa kanilang hindi na naalaga ang hardin. Ito ang impyernong minsang naging kulungan ko. Itinaas ko muli ang bintana at agad na bumalot sa akin ang malamig na simoy ng aircon at ang pamilyar na amoy ng lavender sa loob ng aking sasakyan. Ligtas na ako.
Binuksan ko ang aking bag at kinuha ang aking pitaka. Mula sa pinakaloob na bulsa nito, hinugot ko ang isang nakatuping litrato. Ito ang kaisa-isang kopya ng aming wedding photo na hindi ko itinapon nang umalis ako ng bahay. Tinitigan ko ang mukha ni Miguel sa litrato. Nakangiti, tila inosente, tila nangangako ng habambuhay. Sa loob ng maraming buwan, ang litratong ito ay naging paalala ng aking kabiguan bilang asawa. Ngunit ngayong gabi, isa na lamang itong piraso ng papel na naglalaman ng kasinungalingan. Dahan-dahan, gamit ang aking dalawang kamay, pinunit ko ang litrato sa gitna. Hinati ko ang mukha ni Miguel at ang aking sariling refleksyon ng pagiging tanga. Pinunit ko ito ng paulit-ulit hanggang sa maging maliliit na piraso na lamang ang mga ito. Walang luha na pumatak, walang panlulumo. Ang tanging naramdaman ko ay ang pag-alpas ng isang napakabigat na bato mula sa aking mga balikat. Binuksan ko ang pinto ng sasakyan at inihulog ang mga piraso sa isang basurahan sa gilid ng kalsada. Wala nang babalikan. Pagdating ko sa aking opisina, naabutan ko si David na nakaupo sa tapat ng aking mesa. Inaayos ang makapal na patong ng mga kontrata. May nakahandang isang baso ng mainit na kape sa aking pwesto. Ang init na nagmumula sa saro ay nagbigay ng ginhawa sa aking malamig na mga palad. Handa na ang lahat, Madalena. Ang merger plan ay pinal na. Sabi ni David, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit nagtataglay ng bigat ng isang paparating na labanan. Sa sandaling pirmahan mo ito, ang Ribeiro at Sons ay tuluyan ng mapapasailalim sa kumpanya natin. Walang matitirang kapangyarihan si Miguel at ang kanyang ina. Sila ay magiging mga estranghero sa sarili nilang imperyo. Umupo ako at kinuha ang aking mamahaling gintong pluma. Tinitigan ko ang huling pahina ng dokumento. Isang pirma na lamang at tapos na ang lahat. Ngunit bago ko mailapat ang tinta sa papel, napansin ko ang isang maliit at itim na kahon na nakapatong sa gilid ng aking keyboard. Ano ito? Tanong ko kay David. Kumunot ang kanyang noo. Hindi ko alam. Kani-kanina lang ay may nagpadala niyan mula sa lobby guard. Walang nakapangalan kung sino ang nagbigay. Dahan-dahan kong binuksan ang kahon. Sa loob nito ay isang maliit na babasaging vial na walang laman. Isang lalagyan ng gamot na madalas ginagamit sa mga ospital. Sa ilalim ng vial ay may isang nakatuping kapirasong papel. Kinuha ko ito at binasa ang nakasulat. Madumi ang mga kamay ni Leticia, ngunit hindi siya kumilos ng mag-isa. Ang lasong pumatay sa tatay mo ay nagmula sa kamay ng isang taong pinagkakatiwalaan mo sa mundo ng pananalapi. Mag-ingat ka bukas. Ang aking paghinga ay biglang naging mabigat. Sino ang nagpadala nito? At sino ang taong nasa likod ni Doña Leticia na may sapat na kapangyarihan upang tumulong sa pagpatay sa aking ama? Ang bawat bagong sagot na nakukuha ko ay tila nagbubukas lamang ng mas maraming katanungan. Tumingin ako kay David. Nakita ko ang katapatan sa kanyang mga mata, ngunit ang mensahe ay nagtanim ng isang maliit na binhi ng pagdududa sa aking isipan. Ang mundo ng pananalapi sa Makati ay isang masukal na gubat. Hindi ko alam kung sino ang tunay na kaibigan at kung sino ang lihim na kalaban. Ngunit hindi ko maaring itigil ang laban ngayon. Hindi habang nasa harap ko na ang pagkakataong bawiin ang lahat. Huminga ako ng malalim, inilapag ang maliit na papel at mahigpit na hinawakan ng aking pluma. Inilapat ko ito sa kontrata at pinirmahan ang bawat pahina ng may buong puwersa at kumpiyansa. Tapos na, David. Ipadala mo na ito sa Board of Directors. Utos ko. Lumapit ako sa malaking bintanang salamin ng aking opisina. Sa di kalayuan, ang maitim na langit ng Maynila ay unti-unti nang nagkakaroon ng bahid ng kahel at lila. Sumisikat na ang araw, ang gabi ng aking pagluha at pagiging biktima ay tuluyan ng nagtapos. Ngayong umaga ang General Assembly ng mga shareholders ng Ribeiro at Sons, ayon sa ulat,
Si Miguel ay darating doon nang may dalang pekeng pag-asa. Naniniwalang may isang banyagang mamumuhunan na sasagip sa kanyang pamilya mula sa pagkalubog sa utang. Hindi niya alam na ang sasalubong sa kanya ay hindi kaligtasan, kundi ang babaeng minsang pinalayas niya sa isang upuan. Nakatingin ako sa pagsikat ng araw habang iniisip ang reaksyon ng kanyang mukha. Oras na para ibalik ang sakit na ipinautang nila sa akin. Oras na para sa paghuhukom. Ang silid pulungan sa ikalimampung palapag ng gusali ay tila isang paraiso ng kapangyarihan. Ang amoy ng mamahaling kape at sariwang tinta mula sa mga inihandang dokumento ay humahalo sa malamig at malinis na hangin na nanggagaling sa aircon. Ang mahabang mesa na gawa sa makintab na mahogany ay sumasalamin sa mga ilaw na nakabitin sa kisame. Sa labas ng malalaking bintanang salamin, ang buong Makati ay mukhang maliliit na laruan. Isang mundong handang yumuko sa sinumang may hawak ng pinakamalaking kapital. Sa kabilang banda, ang mga taong pumasok sa loob ng silid na ito ay nagdadala ng amoy ng pagkatalo. Mula sa aking lihim na posisyon sa isang maliit na viewing room sa gilid, pinagmasdan ko ang pagdating ni Miguel at ni Doña Leticia. Nakasuot si Miguel ng kanyang pinakamagandang suit, ngunit halata ang mga gusot nito na tila ba hindi dumaan sa plansa. Ang kanyang ina ay may suot na makapal na perlas sa leeg at isang lumang pamparting damit. Pilit na itinatago ang katotohanang sila ay nalulunod na sa utang. Pumasok sila nang may nakataas na mga noo, bumabati sa ibang mga miyembro ng lupon na tila ba sila pa rin ang may hawak ng mundo. "Gentlemen, huwag kayong mag-alala," malakas na pahayag ni Miguel habang naglalakad patungo sa kabisera ng mesa. Isang upuang hindi pa niya inuupuan dahil hinihintay ang inaasahang tagapagligtas. Ang ating white knight investor mula sa internasyonal na kumpanya ay darating na. Bibilhin nila ang ating mga utang at ang Ribeiro at Sons ay babalik sa dating kaluwalhatian nito. Matatapos na ang ating kalbaryo. Tumango si Doña Leticia at ngumiti ng pilit sa mga kasamahan. Ganyan talaga sa negosyo. May mga pagsubok, pero ang pamilya namin ay hindi kailanman babagsak. Tiningnan ko si David na nakatayo sa aking tabi. Nagkatinginan kami at sa isang simpleng pagtango niya, alam kong oras na para basagin ang kanilang mga ilusyon. Bumukas ang mabibigat na pintong kahoy ng silid pulungan. Ang lahat ng usapan ay biglang nahinto. Ang bawat pares ng mata sa loob ng kwartong iyon ay napunta sa direksyon ng pintuan. Naglakad ako papasok. Ang suot kong puting suit ay tila isang malinaw na sinag ng araw sa gitna ng madilim nilang mga lihim. Ang bawat paglapat ng aking takong sa makinis na sahig na gawa sa marmol ay umaalingaw-ngaw sa buong silid, isang ritmong nagbabadya ng kanilang katapusan. Wala akong dalang kahit anong kaba. Ang aking gulugod ay tuwid. Ang aking mga mata ay malamig na nakatutok sa lalaking minsang sumira sa aking tiwala. Nang makita ako ni Miguel, ang kanyang pilit na ngiti ay dahan-dahang nawala. Ang kulay ng kanyang mukha ay napalitan ng pamumutla, na tila ba nakakita siya ng isang multong bumangon mula sa hukay. Si Doña Leticia naman ay napatayo, ang kanyang kamay ay automatikong napahawak sa kanyang dibdib, hindi para magkunwari, kundi dahil sa totoong gulat. "Madalena," nanginginig na banggit ni Miguel, ang kanyang boses ay tila isang manipis na sinulid na handa ng maputol. "Anong ginagawa mo rito? Isa itong closed-door meeting para sa mga board of directors at sa bagong may-ari ng kumpanya. Wala kang lugar dito. Guards!" Walang gwardyang pumasok. Ang tanging sumagot sa kanya ay ang kalmadong boses ni David na naglakad sa aking likuran. Bit-bit ang mga legal na dokumento. "Ladies and gentlemen of the board," panimula ni David, inilalapag ang mga papeles sa ibabaw ng mesa. "Nais kong ipakilala sa inyo ang kinatawan ng internasyonal na kumpanyang sumalo sa lahat ng utang ng Ribeiro at Sons. Ang may hawak na ngayon ng 80% ng shares ng kumpanyang ito
At ang inyong bagong chairperson of the board, Miss Madalena Ribeiro. Tila hinigop ang lahat ng hangin sa loob ng kwarto. Ang ilang mga board members ay nagbulungan. Tumitingin sa akin ng may bagong antas ng paggalang at takot. Bumagsak ang mga kamay ni Miguel sa ibabaw ng mesa nang may lakas na nagpayanig sa mga baso ng tubig. Hindi totoo yan. Isa itong pagkakamali. Ang kumpanyang ito ay pamana ng aking lolo. Hindi mo ito maaaring kunin, Madalena. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa kabisera. Sa mismong upuang inaangkin ni Miguel. Huminto ako sa tapat nito at tinitigan siya ng malalim. Naalala mo ba ang gabing iyon, Miguel? Malamig kong tanong. Ang aking boses ay sapat lang para marinig ng lahat sa kwarto. Ang gabing pinalayas niyo ako, sa upuan ko sa harap ng maraming tao para ibigay ito sa ibang babae. Sabi ni Mama, ang upuang iyon ay hindi para sa isang babaeng puro trabaho lang ang laman ng utak. Ngayon, tingnan mo kung saan dinala ng aking trabaho ang pamilya niyo. Hinawakan ko ang sandalan ng malaking upuang gawa sa itim na balat. Walang nagsalita, walang nagtangkang pigilan ako. Umupo ako, at ang lambot ng silya ay tila sumunod sa hugis ng aking kapangyarihan na hindi ko kailanman inakalang mararanasan ko ang maramdamang buong buo at walang kahit anong utang na loob sa kahit kanino. Isa kang halimaw, Madalena. Sigaw ni Doña Leticia, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakaturo sa akin ang kanyang nanginginig na daliri. Ninakaw mo ang lahat sa amin. Kinuha mo ang asawa mo. At ngayon, kinukuha mo ang kabuhayan namin. Tiningnan ko ang matanda ng may matinding pagkasuklam. Hindi ako nagnanakaw ng mga bagay na pag-aari ko na. Sa simula pa lang, Leticia, ang kumpanyang ito ay itinayo mula sa perang hindi nyo binayaran sa aking ama. Pinalaki nyo ang inyong yaman gamit ang aming dugo. Binabawi ko lamang ang pamana na ipinagkait nyo sa akin. Inilipat ko ang aking paningin sa mga naguguluhang board members. Bilang bagong may-ari at chairperson ng kumpanyang ito, ang una kong kautusan ay ang agarang pagpapatanggal sa posisyon ni Mr. Miguel Ribeiro bilang CEO. Ang kanyang mga maling desisyon sa pananalapi at ang paggamit ng pondo ng kumpanya para sa kanyang mga personal na luho ang nagdala sa atin sa pagkabangkarot. Hindi mo pwedeng gawin ito, sigaw ni Miguel. Ang kanyang muka ay basang-basa ng pawis. Asawa mo ako. Kalahati ng kung anong meron ka ay akin. Nagkakamali ka, sagot ni David habang iniaabot ang isang papel kay Miguel. Ang lahat ng pondo na ginamit pambili ng kumpanyang ito ay nanggaling sa prenuptial assets ni Miss Ribeiro at bahagi ng tiwala ng kanyang yumaong ama. Wala kang kahit isang sentimong karapatan dito. At tungkol sa inyong bahay na nakasangla bilang collateral sa bangko ni Miss Ribeiro, ipapatupad na namin ang foreclosure bukas. Wala nang lumabas na salita sa bibig ni Miguel. Ang bawat ilusyon ng kanyang kayabangan ay unti-unting nabasag sa harap ng katotohanan. Si Doña Leticia ay tuluyan nang napaupo sa kanyang silya, humahagulgol, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkawala ng kanyang karangyaan. Kuya, tawag ko sa mga gwardya na nakaistambay sa labas ng pinto. Pumasok ang dalawang lalaking nakasuot ng uniforme. Ilabas niyo ang 2 taong ito. Hindi sila bahagi ng lupon at hindi na sila empleyado ng kumpanyang ito. Hinawakan ng mga gwardya si Miguel at ang kanyang ina sa mga braso. Pilit na nagpumiglas si Miguel, ang kanyang sapatos ay kumukuskos sa makinis na sahig habang kinakaladkad siya papalayo sa akin. Ngunit bago pa sila tuluyang makalabas, lumapit si David sa aking tainga at bumulong ng isang impormasyon na nagpatigil sa pag-ikot ng aking tagumpay. Madalena, bago tayo pumasok, nakatanggap ako ng balita. Si Clarissa ay umalis ng bansa kaninang madaling araw. Nilimas niya ang huling petty cash account na nakapangalan kay Miguel at nag-iwan siya ng isang sobre sa front desk na naka-address sa'yo.
Napakunot ang aking noo. Si Clarissa ay tumakas, dala ang pera, ngunit nag-iwan pa ng mensahe. Anong lihim pa ang alam ng babaeng iyon tungkol sa vial ng lason na natanggap ko kagabi? Muli kong ibinaling ang aking atensyon sa pintuan. Ang mga gwardya ay nakarating na sa tapat ng elevator kasama ang nagwawalang si Miguel. Madalena, huwag mong gawin ito. Madalena, parang awa mo na. Wala na kaming pupuntahan. Ang kanyang mga sigaw ay umaalingaw sa buong pasilyo, isang nakakaawang awit ng isang taong huli nang nakaramdam ng pagsisisi. Tiningnan ko siya nang walang kahit anong emosyon sa aking mga mata. Ang lalaking minsang naging mundo ko ay isa na lamang estranghero na nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Bumukas ang elevator at inihagis siya ng mga gwardya sa loob hanggang sa huling sandali. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin, puno ng luha, puno ng kawalan ng pag-asa. At habang dahan-dahang sumasara ang mabibigat na pintong bakal ng elevator, ang kanyang tinig ay tuluyang naglaho. Iniiwan ako sa isang malalim at payapang katahimikan. Tapos na ang paghuhukom. Ang biktima ay naging hukom at ang manloloko ay tuluyan ng natapon sa dilim. Ngunit sa pagtatapos ng araw, handa na ba akong buksan ang sobre ni Clarissa at harapin ang panibagong demonyo ng aking nakaraan? Dahan-dahan kong pinunit ang gilid ng brown envelope na iniwan ni Clarissa sa front desk ng hotel. Ang aking mga daliri ay hindi na nanginginig tulad noon. Ang bawat kilos ko ngayon ay may dalang katiyakan at kapayapaan. Sa loob ng sobre ay may isang maliit na flash drive at isang nakatuping papel na may pamilyar at maarte na sulat kamay ng babaeng minsang umagaw sa aking pwesto. Madalena, basa ko sa isipan habang binabaybay ang mga linya ng liham ni Clarissa. Hindi ko ito ginagawa para sa'yo, kundi para masiguradong walang babalikan ang pamilyang yon sakaling maisipan nilang hanapin ako. Ang flash drive na ito ay naglalaman ng mga bank wire transfers mula sa account ni Leticia patungo sa personal na account ng head nurse na nag-alaga sa tatay mo. Sila ang nagpalit ng gamot. Ginamit ko ito para panakot sa matanda upang pilitin siyang ibigay sa akin ang mga alahas. Ngayon, sayo na ang ebidensya. Good luck sa paglilinis ng kalat mo. Inabot ko ang flash drive kay David na tahimik na nakatayo sa aking tabi. Sa pagkilos ng kanyang mga kamay na kumuha ng ebidensya, alam kong ito na ang huling pako sa kabaong ng mga Ribeiro. Ang hustisya para sa aking ama ay hindi na lamang nakasalalay sa pagbawi ng kumpanya, kundi sa mismong batas ng mga tao. Ipapadala ni David ang lahat sa mga awtoridad at ang lason na itinanim ni Doña Leticia sa aming pamilya ay siya ring lasong tatapos sa kanyang kalayaan. Makalipas ang 3 buwan, ang kapaligiran ay tuluyan ng nagbago. Sa isang masikip at madilim na eskinita sa Tondo, ang dating marangyang buhay ni na Miguel ay naging isang bangungot na wala ng gisingan. Ang hangin doon ay mabigat at puno ng masangsang na amoy ng imburnal na umaapaw tuwing umuulan. Ang init ay nakakapaso, tumatagos sa manipis at kinakalawang na yero ng maliit na kwartong kanilang inuupahan. Wala nang mamahaling pelus na inuupuan si Doña Leticia. Ang kanyang higaan ay isang manipis na banig sa ibabaw ng malamig at maalikabok na semento. Nakaupo si Miguel sa labas ng kanilang maliit na pinto. Pawis na pawis, ang mga kamay ay puno ng kalyo mula sa pagbubuhat ng mga sako ng bigas sa palengke upang may makain sila sa araw-araw. Ang lalaking dati ay walang alam, kundi ang mag-utos at gumasta ng aking pera ay ngayon ay nakayuko. Iniiwasan ang mapanghusgang tingin ng mga kapitbahay. Ngunit ang kalbaryo nila ay hindi nagtapos sa kahirapan. Isang hapon, dumating ang mga pulis na may bitbit na warrant of arrest para kay Leticia Ribeiro dahil sa kasong murder. Ang mga sigaw at paghagulgol ng matanda
Habang pinoposasan at isinasakay sa sasakyan ng mga awtoridad, ay tila isang malupit na himig ng karma na umalingaw-ngaw sa buong eskinita. Walang nagawang tulong si Miguel, kundi ang maiwang nakaluhod sa putikan. Walang pera para sa piyansa, walang kaibigang matatawagan. Sa kabilang panig ng mundo, ang aking buhay ay naging isang tahimik na paraiso. Nakatayo ako sa gitna ng isang malawak na ballroom sa Makati. Ngunit sa pagkakataong ito, walang upuang ipagkakait sa akin. Ang buong bulwagan ay puno ng halimuyak ng mga sariwang rosas at orkidya. At ang mahinang musika mula sa isang pangkat ng mga biolinista ay nagbibigay ng pakiramdam ng tagumpay at pag-asa. Ito ang gabi ng paglulunsad ng Anastasio Ribeiro Foundation, isang institusyong itinatag ko upang magbigay ng libreng pag-aaral at legal na tulong para sa mga babaeng nakaranas ng pang-aabuso at kontrol sa kanilang mga asawa. Isang babaeng nagngangalang Rosa ang lumapit sa akin. Siya ang unang benepisyaryo ng aking pondo, isang inang nakatakas mula sa isang mapanakit na mister. Sa paghawak niya sa aking mga kamay, naramdaman ko ang init ng kanyang pasasalamat. Ang kanyang mga luha ay hindi luha ng awa sa sarili, kundi luha ng isang bagong simula. Sa sandaling iyon, alam kong ang bawat sakripisyo at luha na ibinuhos ko noon ay may malalim na patutunguhan. Ang aking sugat ay naging gamot para sa iba. Pagkatapos ng matagumpay na kaganapan, naglakad ako palabas ng gusali, patungo sa aking naghihintay na sasakyan. Ang gabi ay malamig, at ang hangin ay malinis. Ngunit bago pa man ako makapasok, isang anino ang lumabas mula sa likod ng isang malaking poste. Si Miguel. Muntik ko na siyang hindi makilala. Ang kanyang damit ay gusot at may mantsa ng alikabok. Ang kanyang mga mata ay lubog at walang bakas ng pag-asa. Ang kanyang postura ay hukot. Tila dala-dala ang bigat ng buong mundo. Lumapit siya ngunit huminto ng ilang hakbang ang layo nang harangin siya ng aking mga gwardya. Madalena! Nanginginig niyang tawag, ang tinig ay tila nanggagaling sa isang taong matagal ng uhaw. Kahit barya lang, para sa gamot ni Mama, sa kulungan, nilalagnat siya doon. Walang pumapansin sa kanya. Parang awa mo na. Tinitigan ko siya. Hinanap ko sa aking puso kung may natitira pa bang galit, puot o kahit kaunting kalungkutan para sa lalaking ito na minsang pinangakuan ko ng habang buhay. Ngunit wala akong naramdaman. Ang pinakamasakit na parusa sa isang taong sumira sa iyo ay hindi ang galit, kundi ang ganap na kawalang pakialam. Para siyang isang estrangherong humihingi ng limos, walang bahid ng nakaraan sa aking paningin. Inubos niyo ang balon ng aking kabutihan, Miguel. Malamig at payapa kong sagot. Ang katarungan ay hindi maaaring bilhin ng barya. Sabihin mo sa mama mo na harapin niya ang mga multo ng kanyang nakaraan sa loob ng rehas dahil ako nakalaya na sa inyo. Hindi ko na hinintay ang kanyang tugon. Tumalikod ako at naglakad. Ang bawat paglapat ng aking takong sa makinis na marmol ay lumilikha ng isang matatag at paulit-ulit na alingawngaw. Isang ritmong nagpapahayag ng aking lakas at kalayaan na hindi na kailanman mababalik. Naiwan siyang nakatayo doon, tuluyan ng nilamon ng anino ng mga matataas na gusali na minsang inakala niyang pag-aari niya. Pag-uwi ko sa aking penthouse, dumiretso ako sa malawak na balkonahe na nakaharap sa buong tanawin ng Maynila. Ang mga ilaw ng syudad ay tila mga bituin na nahulog sa lupa. Kumikinang, buhay na buhay. Hinayaan kong tangayin ng hangin ang aking buhok. Wala na akong kailangang patunayan. Wala na akong kailangang isalba, kundi ang aking sarili. Ang maramdamang ako ay sapat, ako ay buo, at ako ay nagliliwanag hindi dahil sa lalaking nasa tabi ko, kundi dahil sa lakas na nanggagaling sa loob ko. Umihaw ang screen ng aking telepono. Kalakip ang pamilyar na himig ng tawag. Kinuha ko ito at nakita ang pangalan ni David. Magandang gabi, Madam Chair. Pati niya. Ang kanyang boses ay may halong ng ngiti at respeto
na nagbibigay ng kakaibang kiliti sa aking puso. Nabasa mo ba ang mga dokumentong ipinadala ko? Mayroon tayong bagong proyekto at kailangan ko ang iyong pambihirang talino bukas. Napangiti ako habang nakatingin sa malawak na kalangitan. Ang bagong simula ay narito na at handa na akong angkinin ang bawat umaga ng may pagmamalaki. Ipadala mo ang mga detalye, David. Handa na ako. 1 taon na ang nakalipas. Nakatayo ako ngayon sa pinong buhangin ng dalampasigan ng El Nido, Palawan. Ang banayad na pagdampi ng hangin mula sa dagat ay nagdadala ng amoy ng kalayaan at sariwang asin. Samantalang ang init ng araw na humahaplos sa aking balat ay tila isang malambot na kumot ng kapayapaan. Ang kapaligirang ito ay isang ganap na paraiso, napakalayo sa amag at alikabok ng lumang mansyon ng mga Ribeiro, napakalayo sa amoy ng alak at kasinungalingan na minsang naging kulungan ko. Kani-kanina lang, habang nakaupo ako sa gilid ng pool at nilalasap ang matamis na katas ng mangga, nabasa ko ang isang maikling ulat mula sa aking pangkat ng mga abogado. Si Doña Leticia ay tuluyan ng nahatulan. Ang mga araw niya ay ginugugol ngayon sa loob ng isang masikip at mainit na selda sa kulungan ng kababaihan, kung saan ang tanging nalalanghap niya ay ang amoy ng kalawang at pawis ng ibang mga preso. Wala ng mga mamahaling pelos, wala ng mga alahas. Samantala, si Miguel, ang lalaking hindi kailanman nakaranas ng hirap dahil palagi siyang nakasandal sa aking kinikita, ay namamasukan ngayon bilang isang pahinante at ordinaryong manggagawa sa isang maalikabok na construction site sa labas ng Maynila. Ang kanyang mga kamay na dati ay puro mamahaling relo lamang ang suot. Ngayon ay puno na ng kalyo, sugat at paltos mula sa pagbubuhat ng semento sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw. Ang bawat patak ng kanilang luha at pawis ngayon ay kabayaran sa bawat patak ng luhang ninakaw nila sa akin noon. Ito ang kanilang sariling impyerno, isang impyernong sila mismo ang nagtayo. Pinatawad ko na ba sila? Ang batas na ang sumingil sa kanilang mga kasalanan, kaya wala na akong dahilan para magbitbit ng galit. Ang tunay na kapayapaan ay ang hindi na pag-aksayahan ng kahit 1 segundo ng iyong isipan ang mga taong walang halaga. Ang pinatawad ko ng buong buo ay ang aking sarili. Ang sarili kong naging mahina. Ang sarili kong nagtiis dahil sa maling paniniwala na ang halaga ng isang babae ay nasusukat sa kakayahan niyang isalba ang isang sirang pamilya. Napakaganda ng tanawin, Madam Chair, ngunit mas maganda ang mga numero ng ating foundation ngayong quarter. Ang malalim at kalmadong boses ni David ay pumutol sa aking pag-iisip. Naglakad siya papalapit, nakasuot ng simpleng linen na polo at slacks. Narito kami sa Palawan hindi para magbakasyon lamang, kundi para sa 1 taunang pagpupulong kasama ang mga lokal na leader upang palawakin ang aming scholarship program para sa mga kababaihan. Tumingin ako sa kanya at ngumiti ng totoo. Salamat, David, hindi lang sa pagbabantay sa mga numero, kundi sa pagiging tapat na kaalyado sa lahat ng laban. Tumango siya ng may matinding paggalang at paghanga. Walang halong mali siya sa kanyang mga mata, walang pilit na romansa na sumisira sa profesionalismo. Ang aming relasyon ay nakatayo sa matibay na pundasyon ng tiwala at pantay na kakayahan. Siya ang aking katuwang sa pagbuo ng mas magandang mundo, ngunit alam naming pareho na ako ang nag-iisang reyna ng sarili kong imperyo. Hindi ko kailangan ng isang lalaki para buuin ako. Kailangan ko ng isang lalaking rerespeto sa pagiging buo ko. Naglakad ako papalapit sa tubig. Ang dahan-dahang paghampas ng alon sa pampang ay tila naghuhugas ng mga huling bakas ng aking kahapon. Tinitigan ko ang aking refleksyon sa malinaw at kulay esmeraldang tubig ng dagat. Nakita ko ang isang babaeng may matatag na mga mata, may payapang na ngiti, at may pusong walang kahit anong pilat na hindi kayang hilumin. Hindi na ako ang anino ni Miguel. Hindi na ako ang pitaka ng pamilya Ribeiro.
Ako si Madalena Ribeiro at ang pinakamalaking aral na natutunan ko sa mga bagyong dumaan ay ito. Ang tunay na ningning ng isang babae ay hindi nagmumula sa gintong singsing na isinusuot sa kanyang daliri at lalong hindi sa apelyido ng lalaking inaakala niyang magliligtas sa kanya. Ang tunay na ningning ay nagmumula sa pagtayo sa sariling mga paa, sa pagyakap sa sariling halaga, at sa tapang na talikuran ang mga taong pilit na pinapatay ang iyong liwanag. Ang pag-ibig ay dapat nagbibigay ng pakpak, hindi naglalagay ng kadena. At ang kalayaan na nararamdaman ko ngayon, sa wakas, ay ang pinakamasarap na tagumpay na kailanman ay hindi na mananakaw ng sinuman.